Sumailalim sa psychological at psychiatric examination ngayong araw ang 648 PNP applicants mula sa hanay ng MILF at MNLF na pumasa sa physical agility test bago isasalang sa physical, medical at dental examination. This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Welcome back mga ka-Big Boss! Please like, share, and subscribe my YouTube channel, ang The Big Boss 101, ang pobreng Shift TV, Sibuyanon channel, and ang Rumlumanon Vloggers. Thank you! Maituturing daw na pinakamalakas na Agility test bago isasalang sa physical, medical at dental examination. Sinaksihan mismo ni DILG Secretary Benher Abalos ang proseso ngayong araw. Ito ay kasunod ng paggulong muli ng proseso sa second batch ng MILF at MNLF applicants na inendorso ng BARM government na kukumpleto sa 400 allocation quota para mapabilang sa Philippine National Police Recruitment Program para sa calendar year 2023. Narito ang report. Sinaksihan ni OPAPRO Undersecretary Wilben Mayor ang verification process na isinagawa ng PNP Recruitment and Selection Services para sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front na kukumpleto sa 400 allocation quota para mapabilang sa Philippine National Police Recruitment Program para sa calendar year 2023. Si Mayor ang Presidential Assistant at Head ng Secretariat para sa National Government Intergovernmental Relations Body o IGRB na dati ring miyembro ng Technical Working Group na nagbalangkas sa guidelines para sa entry ng MILF at MNLF members sa PNP. September 9, 2023, nang isagawa ang proseso sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, Camp Salipada Cape Pendatun para sa Body Mass Index o BMI screening. Sa isinagawang BMI screening, ayon kay Police Colonel Leonora Camarao ng PNP RSS, 246 applicants ang pumasa sa test mula sa MNLF. 221 ang lalaki at 25 naman ang babae, habang 546 MILF applicants ang pumasa sa screening, 509 na lalaki at 37 na babae. Physical agility test, gayon din ang psychological at physical examination. Noong September 10, 183 members ng MNLF ang pumasa sa physical agility test na kinabibilangan ng 174 na lalaki at 9 na babae. Habang 465 na miyembro ng MILF ang pumasa sa test na kinabibilangan ng 450 na lalaki at 15 na babae. Ang mga MILF at MNLF members na pumasa sa PAT ay sumailalim ngayong araw sa psychological at psychiatric examination bago isasagawa ang physical, medical at dental examination sa September 16, 2023. Sinaksihan mismo ito ni DILG Secretary Benher Abalos. On this day, tandaan nyo, itong araw na ito na nandito tayo ngayon, at i-promise yung sarili nyong alang-ala sa inyong pamilya, sa Bangsamoro, sa ating bansa. Gagawin nyo ang lahat para matapos ang 5 months. Konti na lang ito. At tandaan nyo ito, at isipin nyo na lahat ng pulis ay dinaanan ito. Because after this, marami pang program ang kapulisyahan. Nag-uusap kami ni General Nobleza. Yung iba sa inyo gusto probably commando, special action forces. Yung iba gusto sigurong maging investigador, parang abogado.
Yung iba magagaling sa computer, gusto mag-cybercrime. Maraming disiplina ang kapulisyahan at dun mahanap nyo yung specialization nyo. My dear friends, the doors are open for you for a lot of opportunities. Ang pintuan ay nasa harap nyo na. Bubuksan nyo na lang to at ito talaga ay napakarami oportunidad para sa inyo. Konting-konting tiis na lang. And of course, for the second batch, ako'y natutuwa at naihabol natin to. Ako'y nagpapasalamat kila Chief PNP, ako'y nagpapasalamat kila General Sermonia, lalo na kila Nora, the men on the ground, kila General Lublesa, no? Dahil 400, sabi namin, sige, walang problema. Ang akala nila, isa lang, 102 lang, tapos na. Hindi. We are very flexible. We should look at the essence. Huwag tayo mag-import. Lahat tayo'y magkakapatid. Lahat tayo'y Pilipino. Tanggalin natin ang teknalidad. Kaya sinabi namin, sige, second batch, ihabol natin ito. At andito ngayon ang second batch for the training. What is important, my dear friends, is that we will share the dream of a lasting peace and sustainable progress in Mindanao. Kaisa ninyo ang PNP rito at ang DILG. Dahil once pumasa kayo, kayo na ang simbolo ng peace talks. Kayo na ang simbolo ng Bangsamoro, kayo simbolo ng Republika ng Pilipinas ng PNP. At kayo ang tatayo sa inyong mga lugar to ensure that there is indeed peace in your place. Merong kapayapaan at katahan. You are one valued human resource of this country. Your competence, skills, and intelligence shall be utilized for a good purpose. During this process, there will be frustrations, disappointments, pains, a lot of sacrifices. Kung minsan naisipin nyo, ayoko na, suko na ako. But at the end of this process, your sacrifices will be equated with rewards and benefits. You will be wearing a legitimate and authorized uniform of the Philippine National Police. You will be appropriately trained and you will be legally armed with equipment for protection and authority, and most of all, you will be compensated accordingly. Amidst all these benefits, though, comes the accountability and responsibility. Kayo ay matatrabaho sa gobyerno upang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Nasa kamay ninyo ang lahat ng ito. Kung kaya, itong araw na ito, no, magpursige tayo, huwag na mababawasan, itong 100, sana pagbalik ko rito after 5 months, buong-buo pa rin itong 100 na ito. Walang problemang walang solusyon. Walang araw na puro dilim. Sa umaga, darating yan. At walang araw na puro ulan dahil darating ang liwanag ng araw. Tandaan niyo yan. Kung may pagod, may hamon, darating ang panahon na ito'y matatapos ninyo at magkakaroon tagumpay sa inyong puso. Dahil baliwala ang tagumpay kung hindi pinaghirapan. Ipangako nyo sa amin nyo, sa pamilya nyo, na tatapusin nyo. Magkita-kita tayo 5 months, and I'm sure itak pa itong 100 na ito. Humarap din kanina sa kalihim ang 100 at isang MNLF at MILF members na sumasailalim ngayon sa 6 months training. Na-inspire po kami lahat, ma'am. Nakaka-high moral po, ma'am, yung mga sinabi niya sa amin, ma'am. At saka po, gagawin namin po ang lahat para makasurvive, ma'am. Yan lang po, ma'am. Bilang isa MILF, gagawin ko po ang lahat para po sa pong ikakabuti ng bansa po. Ang advice ko po sa mga kasamahan ko po na papasok po ngayon na magiging second batch sa amin, ma'am. Ang kailangan lang po, disiplina sa sarili, mentally and physically fit, at saka po, always stay positive po.
Sa ilalim ng Article 11, Section 2, Paragraph 3 ng Bangsamoro Organic Law, nakasaad na sa pangangasiwa sa pagpasok sa PNP ng mga miyembro ng MILF at MNLF ng Bangsamoro Autonomous Region, maaring i-waive ng NAPOLCOM ang edad, height at educational attainment requirements subject to existing rules and regulations. Maa-avail ito sa loob ng 5 taon mula nang maratipika ang Organic Law. At ang educational requirement ay i-comply sa loob ng 15 taon mula nang maging kasapi ang mga ito sa PNP. At ang kanilang ranggo at grado ay magdidepende pa rin sa existing laws, rules, and regulations ng PNP. Matatanda ang lumagda ang NAPOLCOM at BARM government ng kasunduan noong April 7, 2022 na nagbibigay pahintulot sa qualified MILF at MNLF members na kumuha ng Special Qualifying Eligibility Examination base sa approved NAPOLCOM Resolution No. 2022-0081. Noong May 29, 2022, mula sa 11,033 examinees, 7,145 o 64.77% LF at MILF members ang pumasa sa NSQEE na isinagawa sa Cotabato at Lamitan. July 11 ngayong taon nang ilabas ng NAPOLCOM ang pangalan ng 7,145 successful examinees na mabibigyan ng eligibility para sa temporary appointment bilang patrolman o patrolwoman ng PNP. Nakasaad din na ang mga nasabing eligibility ay hindi maaring gamitin sa alinmang posisyon sa civil service. Ang unang batch na binubuo ng 102 members ng MILF at MNLF ay nanumpa bilang kasapi ng PNP noong August 10, 2023. Ayon kay Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr., ang pagsapi ng mga miyembro ng MILF at MNLF sa PNP ay pagpapakita ng pagiging dependable partner ng mga ito ng gobyerno sa pagsusulong ng peace and development sa Mindanao. Hinikayat ng kalihim ang mga Moro rebels na ipagpatuloy ang suporta sa bawat isa at magkaisa sa pagpapaangat ng kanilang pamumuhay bilang Bangsamoro. This is a remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Welcome back mga kabig boss. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, ang The Big Boss 101, ang pobreng Shift TV, Sibuyanon channel, and ang Rumblumanon Vloggers. Thank you! Maituturing daw na pinakamalakas na Physical agility test, gayon din ang psychological at physical examination. Noong September 10, 183 members ng MNLF ang pumasa sa physical agility test na kinabibilangan ng 174 na lalaki at 9 na babae. Habang 465 na miyembro ng MILF ang pumasa sa test na kinabibilangan ng 450 na lalaki at 15 na babae. Ang mga MILF at MNLF members na pumasa sa PAT ay sumailalim ngayong araw sa psychological at psychiatric examination bago isasagawa ang physical, medical at dental examination sa September 16, 2023. Sinaksihan mismo ito ni DILG Secretary Benher Abalos. On this day, tandaan nyo, itong araw na ito na nandito tayo ngayon at i-promise yung sarili nyong alang-ala sa inyong pamilya, sa Bangsamoro, sa ating bansa. Gagawin nyo ang lahat para matapos ang 5 months. Kunti na lang ito. At tandaan nyo ito, at isipin nyo na lahat ng pulis ay dinaanan ito. Because after this, marami pang program ang kapulisyahan. Nag-uusap kami ni General Nobleza. Yung iba sa inyo gusto
probably commando, special action forces. Yung iba gusto sigurong maging investigador, parang abogado. Yung iba magagaling sa computer, gusto mag-cybercrime. Maraming disiplina ang kapulisyahan at dun mahanap nyo yung specialization nyo. My dear friends, the doors are open for you for a lot of opportunities. Ang pintuan ay nasa harap nyo na. Bubuksan nyo na lang to at ito talaga ay napakarami oportunidad para sa inyo. Konting-konting tiis na lang. And of course, for the second batch, ako'y natutuwa at naihabol natin to. Ako'y nagpapasalamat kila Chief PNP, ako'y nagpapasalamat kila General Sermonia, lalo na kila Nora, the men on the ground, kila General Lublesa, no? Dahil 400, sabi namin, sige, walang problema. Ang akala nila, isa lang, 102 lang, tapos na. Hindi. We are very flexible. We should look at the essence. Huwag tayo maging technical. We should look at the essence of the law. And the essence is simple. Lahat tayo'y magkakapatid. Lahat tayo'y Pilipino. Tanggalin natin ang teknalidad. Kaya sinabi namin, sige, second batch, ihabol natin ito. At andito ngayon ang second batch for the training. What is important, my dear friends, is that we will share the dream of a lasting peace and sustainable progress in Mindanao. Kaisa ninyo ang PNP rito at ang DILG. Dahil once pumasa kayo, kayo na ang simbolo ng peace talks. Kayo na ang simbolo ng Bangsamoro, kayo simbolo ng Republika ng Pilipinas ng PNP. At kayo ang tatayo sa inyong mga lugar to ensure that there is indeed peace in your place. Merong kapayapaan at katahan. That you are one valued human resource of this country. Your competence, skills, and intelligence shall be utilized for a good purpose. During this process, there will be frustrations, disappointments, pains, a lot of sacrifices. Kung minsan naisipin nyo, ayoko na, suko na ako. But at the end of this process, your sacrifices will be equated with rewards and benefits. You will be wearing a legitimate and authorized uniform of the Philippine National Police. You will be appropriately trained and you will be legally armed with equipment for protection and authority, and most of all, you will be compensated accordingly. Amidst all these benefits, though, comes the accountability and responsibility. Kayo ay matatrabaho sa gobyerno upang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Nasa kamay ninyo ang lahat ng ito. Kung kaya itong araw na ito, no, magpursige tayo, huwag na mababawasan, itong 100, sana pagbalik ko rito after 5 months, buong-buo pa rin itong 100 na ito. Walang problemang walang solusyon. Walang araw na puro dilim. Sa umaga, darating yan. At walang araw na puro ulan dahil darating ang liwanag ng araw. Tandaan nyo yan. Kung may pagod, may hamon, darating ang panahon na ito'y matatapos ninyo at magkakaroon tagumpay sa inyong puso. Dahil baliwala ang tagumpay kung hindi pinaghirapan. Ipangako nyo sa amin nyo, sa pamilya nyo, na tatapusin nito. Magkita-kita tayo 5 months, and I'm sure itak pa itong 100 na ito. Humarap din kanina sa kalihim ang 100 at isang MNLF at MILF members na sumasailalim ngayon sa 6 months training. Na-inspire po kami lahat, ma'am. Nakaka-high moral po, ma'am, yung mga sinabi niya sa amin, ma'am. At saka po, gagawin namin po ang lahat para makasurvive, ma'am. Yan lang po, ma'am. Bilang isang dating MILF, gagawin ko po ang lahat para po sa pong ikakabuti ng
bansa po. Ang advice ko po sa mga kasamahan ko po na papasok po ngayon na magiging second batch sa amin, ma'am. Ang kailangan lang po, disiplina sa sarili, mentally and physically fit, at saka po, always stay positive po. Sa ilalim ng Article 11, Section 2, Paragraph 3 ng Bangsamoro Organic Law, nakasaad na sa pangangasiwa sa pagpasok sa PNP ng mga miyembro ng MILF at MNLF ng Bangsamoro Autonomous Region, maaring i-waive ng NAPOLCOM ang edad, height at educational attainment requirements subject to existing rules and regulations. Maa-avail ito sa loob ng 5 taon mula nang maratipika ang Organic Law. At ang educational requirement ay i-comply sa loob ng 15 taon mula nang maging kasapi ang mga ito sa PNP. At ang kanilang ranggo at grado ay magdidepende pa rin sa existing laws, rules, and regulations ng PNP. Matatanda ang lumagda ang NAPOLCOM at BARM government ng kasunduan noong April 7, 2022 na nagbibigay pahintulot sa qualified MILF at MNLF members na kumuha ng Special Qualifying Eligibility Examination base sa approved NAPOLCOM Resolution number 2022-0081. Noong May 29, 2022, mula sa 11,033 examinees, 7,145 o 64.77% ng MILF members ang pumasa sa NSQEE na isinagawa sa Cotabato at Lamitan. July 11 ngayong taon nang ilabas ng NAPOLCOM ang pangalan ng 7,145 successful examinees na mabibigyan ng eligibility para sa temporary appointment bilang patrolman o patrolwoman ng PNP. Nakasaad din na ang mga nasabing eligibility ay hindi maaring gamitin sa alinmang posisyon sa civil service. Ang unang batch na binubuo ng 102 members ng MILF at MNLF ay nanumpa bilang kasapi ng PNP noong August 10, 2023. Ayon kay Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr., ang pagsapi ng mga miyembro ng MILF at MNLF sa PNP ay pagpapakita ng pagiging dependable partner ng mga ito ng gobyerno sa pagsusulong ng peace and development sa Mindanao. Hinikayat ng kalihim ang mga Moro rebels na ipagpatuloy ang suporta sa bawat isa at magkaisa sa pagpapaangat ng kanilang pamumuhay bilang Bangsamoro. Agility test bago isasalang sa physical, medical at dental examination. Sinaksihan mismo ni DILG Secretary Benher Abalos ang proseso ngayong araw. Ito ay kasunod ng paggulong muli ng proseso sa second batch ng MILF at MNLF applicants na inendorso ng BARM government na kukumpleto sa 400 allocation quota para mapabilang sa Philippine National Police Recruitment Program para sa calendar year 2023. Narito ang report. Sinaksihan ni OPAPRO Undersecretary Wilben Mayor ang verification process na isinagawa ng PNP Recruitment and Selection Services para sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front na kukumpleto sa 400 allocation quota para mapabilang sa Philippine National Police Recruitment Program para sa calendar year 2023. Si Mayor ang Presidential Assistant at Head ng Secretariat para sa National Government Intergovernmental Relations Body o IGRB na dati ring miyembro ng Technical Working Group na nagbalangkas sa guidelines para sa entry ng MILF at MNLF members sa PNP. September 9, 2023, nang isagawa ang proseso sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, Camp Salipada K. Pendatun para sa Body Mass Index o BMI screening. Sa isinagawang BMI screening, ayon kay Police Colonel Leonora Camarao ng PNP RSS, 246 applicants ang pumasa sa test mula sa MNLF. 221 ang lalaki at 25 naman ang babae, habang 546 MILF applicants ang pumasa sa screening. 509 na lalaki at 36
27 na babae. MI test, physical agility test, gayon din ang psychological at physical examination. Noong September 10, 183 members ng MNLF ang pumasa sa physical agility test na kinabibilangan ng 174 na lalaki at 9 na babae. Habang 465 na miyembro ng MILF ang pumasa sa test na kinabibilangan ng 450 na lalaki at 15 na babae. Ang mga MILF at MNLF members na pumasa sa PAT ay sumailalim ngayong araw sa psychological at psychiatric examination bago isasagawa ang physical, medical at dental examination sa September 16, 2023. Sinaksihan mismo ito ni DILG Secretary Benher Abalos. On this day, tandaan nyo, itong araw na ito na nandito tayo ngayon at i-promise yung sarili nyong alang-ala sa inyong pamilya, sa Bangsamoro, sa ating bansa. Gagawin nyo ang lahat para matapos ang 5 months. Konti na lang ito. At tandaan nyo ito, at isipin nyo na lahat ng pulis ay dinaanan nito. Because after this, marami pang program ang kapulisyahan. Nag-uusap kami ni General Nobleza. Yung iba sa inyo gusto probably commando, special action forces. Yung iba gusto sigurong maging investigador, parang abogado. Yung iba magagaling sa computer, gusto mag-cybercrime. Maraming disiplina ang kapulisyahan at dun mahanap nyo yung specialization nyo. My dear friends, the doors are open for you for a lot of opportunities. Ang pintuan ay nasa harap nyo na. Bubuksan nyo na lang to at ito talaga ay napakarami oportunidad para sa inyo. Konting-konting tiis na lang. And of course, for the second batch, ako'y natutuwa at naihabol natin to. Ako'y nagpapasalamat kila Chief PNP, ako'y nagpapasalamat kila General Sermonia, lalo na kila Nora, the men on the ground, kila General Nobleza, no? Dahil 400, sabi namin, sige, walang problema. Ang akala nila, isa lang, 102 lang, tapos na. Hindi. We are very flexible. We should look at the essence. Huwag tayo maging technical. And the essence is simple. Lahat tayo'y magkakapatid. Lahat tayo'y Pilipino. Tanggalin natin ang teknalidad. Kaya sinabi namin, sige, second batch, ihabol natin ito. At andito ngayon ang second batch for the training. What is important, my dear friends, is that we will share the dream of a lasting peace and sustainable progress in Mindanao. Kaisa ninyo ang PNP rito at ang DILG. Dahil once pumasa kayo, kayo na ang simbolo ng peace talks. Kayo na ang simbolo ng Bangsamoro, kayo simbolo ng Republika ng Pilipinas ng PNP. At kayo ang tatayo sa inyong mga lugar to ensure that there is indeed peace in your place. Merong kapayapaan at katahan. Valued human resource of this country. Your competence, skills, and intelligence shall be utilized for a good purpose. During this process, there will be frustrations, disappointments, pains, a lot of sacrifices. Kung minsan naisipin nyo, ayoko na, suko na ako. But at the end of this process, your sacrifices will be equated with rewards and benefits. You will be wearing a legitimate and authorized uniform of the Philippine National Police. You will be appropriately trained and you will be legally armed with equipment for protection and authority, and most of all, you will be compensated accordingly. Amidst all these benefits, though, comes the accountability and responsibility. Kayo ay matatrabaho sa gobyerno upang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Nasa kamay ninyo ang lahat ng ito. Kung kaya, itong araw na ito, no,
Magpursige tayo, huwag na mababawasan. Itong 100, sana pagbalik ko rito after 5 months, buong-buo pa itong 100 na ito. Walang problemang walang solusyon. Walang araw na puro dilim. Sa umaga, darating yan. At walang araw na puro ulan dahil darating ang liwanag ng araw. Tandaan nyo yan. Kung may pagod, may hamon, darating ang panahon na ito'y matatapos ninyo at magkakaroon tagumpay sa inyong puso. Dahil baliwala ang tagumpay kung hindi pinaghirapan. Ipangako nyo sa amin nyo, sa pamilya nyo, na tatapusin nyo ito. Magkita-kita tayo 5 months, and I'm sure itak pa itong 100 na ito. Humarap din kanina sa kalihim ang 100 at isang MNLF at MILF members na sumasailalim ngayon sa 6 months training. Na-inspire po kami lahat, ma'am. Nakaka-high moral po, ma'am, yung mga sinabi niya sa amin, ma'am. At saka po, gagawin namin po ang lahat para makasurvive, ma'am. Yan lang po, ma'am. Bilang MILF, gagawin ko po ang lahat para po sa pong ikakabuti ng bansa po. Ang advice ko po sa mga kasamahan ko po na papasok po ngayong na magiging second batch sa amin, ma'am. Ang kailangan lang po, disiplina sa sarili, mentally and physically fit, at saka po, always stay positive po. Sa ilalim ng Article 11, Section 2, Paragraph 3 ng Bangsamoro Organic Law, nakasaad na sa pangangasiwa sa pagpasok sa PNP ng mga miyembro ng MILF at MNLF ng Bangsamoro Autonomous Region, maaring i-waive ng NAPOLCOM ang edad, height at educational attainment requirements subject to existing rules and regulations. Maa-avail ito sa loob ng 5 taon mula nang maratipika ang Organic Law. At ang educational requirement ay i-comply sa loob ng 15 taon mula nang maging kasapi ang mga ito sa PNP. At ang kanilang ranggo at grado ay magdidepende pa rin sa existing laws, rules, and regulations ng PNP. Matatanda ang lumagda ang NAPOLCOM at BARM government ng kasunduan noong April 7, 2022 na nagbibigay pahintulot sa qualified MILF at MNLF members na kumuha ng Special Qualifying Eligibility Examination base sa approved NAPOLCOM Resolution No. 2022-0081. Noong May 29, 2022, mula sa 11,033 examinees, 7,145 o 64.77% of members ang pumasa sa NSQEE na isinagawa sa Cotabato at Lamitan. July 11 ngayong taon nang ilabas ng NAPOLCOM ang pangalan ng 7,145 successful examinees na mabibigyan ng eligibility para sa temporary appointment bilang patrolman o patrolwoman ng PNP. Nakasaad din na ang mga nasabing eligibility ay hindi maaring gamitin sa alinmang posisyon sa civil service. Ang unang batch na binubuo ng 102 members ng MILF at MNLF ay nanumpa bilang kasapi ng PNP noong August 10, 2023. Ayon kay Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr., ang pagsapi ng mga miyembro ng MILF at MNLF sa PNP ay pagpapakita ng pagiging dependable partner ng mga ito ng gobyerno sa pagsusulong ng peace and development sa Mindanao. Hinikayat ng kalihim ang mga Moro rebels na ipagpatuloy ang suporta sa bawat isa at magkaisa sa pagpapaangat ng kanilang pamumuhay bilang Bangsamoro.